Kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP, makakapanayam natin si Professor Roland Simbulan, Political Analyst at Vice Chairman ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. Magandang umaga po, Professor Simbulan. Magandang umaga, Karen. Sir, panawagan po ng ilan tulad ni former National Treasurer Leonor Briones na dapat isauli raw ng mga senador yung natanggap nilang DAP na abot sa mahigit 1.1 billion pesos. Sangayon po ba kayo dito? Well, yung siguro, yung mga unaccounted for na projects, no? Kasi of course, nilaan ito sa mga tinatawag nilang mga proyekto sa iba't ibang mga distrito at rehiyon. Ngayon, yung mga unaccounted for, dapat talaga, kung hindi, dapat silang panagutin, no? Sa sandigang bayan. Kasi kung ika nga, the money went down the drain at wala silang may pakitang mga proyekto kung saan ito talagang napunta, katulad nung dating fertilizer scam noon, no? Dapat may managot, no? Kasi otherwise, paulit-ulit itong ganitong uri ng korupsyon sa ating political system. Actually, dun sa issue ng discretionary funds talaga, yung dating TDAP, halimbawa, ito naman talagang mga legitimate projects kung saan ito pumunta. Pero hindi nangahulugan na yung sistema ng pork barrel tama. Kasi kung masyadong malaking kapangyarihan at discretion yung binibigay natin sa mga legislators, no, para mag-decide kung saan proyekto, kung minsan pinapakialaman pa nila pati yung mga contractors kung kanino i-award dyan, no, talagang nagiging source ito ng corruption at ng tinatawag na political patronage, yung pag-reward sa kanilang mga allies, no, or supporters during the elections or funders, no. Nagiging nagiging vulnerable sa sistemang korupsyon, ika nga, no. So it may be true that in the past merong mga legitimate projects, kasi halimbawa alam ko na may mga party list groups, no, in the past nilagay nila sa mga proyekto talaga na napapakinabangan ng mga magsasaka, ng mga teachers, no. Pero yung issue din talaga dito yung system, kasi we have to remove the system that allows too much discretion and powers in the hands of legislators in the issue of PDAP or dito sa DAP in the hands of the President, no? Kasi on one hand may nagsasabi na kung reform-minded daw yung presidente, okay daw yung DAP, but are we not opening the system to vulnerability and corruption and political patronage? Okay. So, kasi kung yung Pangulo ay hindi naman reform-minded o talagang corrupt, no, we open it to corruption and political patronage and to abuse force. Okay, sir. Meron pong nananawagan na bumaba na sa pwesto or mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino kaugnay nga nitong DAP na sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Ano pong pahayag ninyo dito? Well, in a way, para sa akin, extreme na yun, kasi in a way also, it's a bit difficult considering that the lower house, kung saan galing yung impeachment process sa political process, karamihan mga miyembro ng partido ng so I think yung dapat managot dito yung mga opisyal natin na siguro nag-hatch nitong DAP, lalo na kung unaccounted for yung mga proyektong ito o programa kung saan napunta yung pera. Because okay, when you say somebody has to be accountable, kailangan merong managot. Kailangan may managot. Oo, sino po ang mga taong dapat managot? Yung mga legislators po na naglaan ng pondo sa iba't ibang mga proyekto, whether accounted for or unaccounted for, o yung executive department na nagbigay ng pondo sa kanila? Well, particularly dito sa issue ng DAP, no?
Kasi itong isyong ito, lalo na it was hatched especially during the time of President Aquino, no? Ngayon, definitely dahil nga I think marami dito sa mga pondong kung saan ginamitan, lalo na itong pondo ng halos 132 billion ang funds ng Malampaya, no? Saka yung President Social Fund at Special Purpose Fund. And it was the money was released illegally without being part of the Appropriations Act, no? So kung talagang hindi ma-account para itong perang ito, hindi ma-account kung saan pumunta, then I think somebody has to be held accountable. At kung sino yung maho-hold accountable dito ay nakabase ito sa ebidensya. Sir, may ilan pong nagbabalak na kasuhan daw ng malversation of public funds si Budget Secretary Butch Abad. Ano sa tingin niyo, sir? Well, I think at this point, dahil nga na-declare constitutional itong kanyang parang brainchild na ito, at siya yung head ng Department of Budget and Management, and since he's at least in order to protect his president, I think the best thing that he can do is to resign. No, kasi talagang malaking sampal ito sa kanya, no, dahil I think siya yung nag-hatch nito at nag-conceptualize evidently, kasi yung batay nga sa mga yung kanyang mga nakaraang mga artikulo, no, parang evidently siya yung nag-conceptualize dito, no. Opo. Dito sa ganitong klaseng and being the Secretary of the Department of Budget and Management, I think to protect the President, no, parang bilang membro ng kabinete, and dahil nga dito in the light of the Supreme Court decision on the DAP, I think he should resign. He should resign. Pero Yes. gaya ng sinabi ninyo kanina, you think it's a stretch para yung si Pangulong Aquino naman ang mag-resign over this DAP? Well, kasi yung presidente natin maano lang sa impeachment process, pero dahil yun nga, kasi malaking setback sa administrasyon, lalo na doon sa kanyang anti-corruption campaign, because this is precisely the kind of system that breeds corruption, no? At kung no kind of justification na yung proyekto pupunta sa na itong pera pupunta sa magagandang programa o proyekto, nothing can justify the fact that it's the breeding ground of massive corruption in our political system, no? Lalo na yung patronage, including patronage system, no, where allies are rewarded with projects, tapos yung opposition naman talagang practically binabribe sila with or punished by denying them projects for their districts. Okay, maraming salamat po, Professor Roland Simbulan, Political Analyst at Vice Chairman ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Thank you, sir. Welcome.